Ay, magandang gabi mga kamping mga kabunyog. O, pahabol ho to sa mahal na araw. Ha? Ikaw ba, Grising Sai, nakapagnilay-nilay na? Ha, Bechiching Sai? Ha? Pakinggan nyo ulit to ha. O, ito na naman tayo. Deed of donation. May tatanong lang ako ha, mga hipag ha. Sa inyong lahat, ito po ang inyong Kuya Atty. Noel na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kaalaman legal. Pero bago ako mag-umpisa ay request ko lang sa aking mga bagong viewers na sana mag-subscribe kayo dito sa aking channel para mas subaybayan nyo yung aking mga vlogs. No? Ngayon, press nyo rin yung bell dyan for future notification ng aking mga vlogs. Ano po? At kung nagustuhan nyo naman itong vlog ko ngayon, pakipress na rin po yung like para naman nalalaman ko. Alam niyo po, ang bawat vlogs na ito ay pinaghahandaan ko. Kaya, syempre, gusto ko rin naman malaman ko. Pinaghahandaan na, Grising Sai, Bechiching Sai. Interesado ang aking mga viewers at nagustuhan nila. So, okay. Nagustuhan ko, Atty. Noel. Pero mukhang hindi magugustuhan ng dalawa kong hipag. Yung vlog mo na yan. Ngayon ba, ang ating pag-uusapan na topic, no? Marami pong nagpapadala kasi sa akin ng comments na naman na pag minsan merong ibinibigay sa kanilang halimbawa, property, titulo ng lupa, iwanan lang sa kanila at bahala na daw sila. Yun daw ang bigay nila sa kanya ng mga kung sino man ang gustong magbigay, yung kamag-anak, nanay at tatay. Pero, ngayon, hindi niya mailipat sa pangalan nila dahil wala, iniwanan lang yung titulo, iniwanan lang yung ORC at hindi nagawa ng anumang dokumento. So, ito, bibigyan ko kayo ng mga yung documents o yung mode of conveyance na kailangan para mailipat sa inyo ang titulo ng lupa o RCR ng sasakyan. Okay, una, dapat meron tayong tinatawag na deed of donation. Usually, yan ang ginagamit. Ang mga magulang... Paulit-ulit na to, Grising Sai ha. Bechiching Sai. Sana mag-nilay-nilay kayo. Napakasama ninyo. Tuloy. Ibigay na ng lupa sa mga anak. Ang mode of conveyance ay deed of donation. Ang donor doon ay yung parents at yung donee ay yung pagbibigyan o yung anak. So, yan ay gagawa ng isang deed of donation. Pupunta kayo sa isang lawyer, notary public. Paghahanda kayo ng tinatawag na deed of donation at pipirmahan ng donor at ng donee. Medyo marami lang detalye tungkol dyan sa donation na hindi ko na i-discuss, pero ang mahalaga... Marami palang detalye dito, Grising Sai, no? Pero hindi na i-discuss ni Atty. Noel. Sasabihin na lang yung pinakabuod ng isang tawag dito, lehitimong deed of donation. Legal na deed of donation, ha? Grising Sai, Bechiching Sai, makinig kayo, pareho kayo eh. Tuloy. Yan ay, unang-una, merong acceptance, ang donee o yung pinagbigyan. Pangalawa, yung nagbigay ay hindi dapat mawawalan yung, halimbawa mga anak niya ay tatlo, sa isa lang niya idodonate yung property, mawawalan ng mana yung dalawa, hindi yun pwede. Opo, yan ang isa sa general rule dyan sa donate. Narinig mo, Bechiching Sai, Grising Sai, ha? Kung tatlong magkakapatid, ibibigay lang sa isa, hindi yun po pwede. Dahil yan ay isa sa general rule ng deed of donation, ha? Tuloy. At pangalawa, dapat merong matitira para sa kanila kapag nag-donate ka. Walang nakalagay doon na may natira pa diyan sa ginawa mong deed of donation, ha? Grising Sai. Binigay na lahat, all, including improvements thereof, ha? Sa'yo lang binigay, ha? Tuloy.
So, yan ang mahalagang mga detalye tungkol dyan sa donation. At ang isa pa yung sinasabi nilang ang donation ay kung merong condition ay dapat ma-fulfill o magawa ng donee bago mapasa kanya yung property. So tandaan po natin yan, kung halimbawa may binigay kayong property sa inyong mahal sa buhay, dapat merong mode. At ang mode ay yung deed of donation. And meron naman. Sana naliliwanagan sana yung mga utak niyo. Kayo, partner in crime kayo eh. Ha? Bechi Chingsay, Grace Chingsay, ha? Eto na tayo, ha? Ang topic ko talaga ito eh, tungkol sa pamilya. Ha? Pamilya. Ha? Magulang. Anak. Mga anak. At saka yung pagiging magkapatid. Ha? Ito, libreng payo to. Wala. Hindi ko naririnig to kung minsan eh, sa mga sermon ng pare. Ha? Hindi naman ko nilalahat, no, Grace Chingsay. Pero walang magulang. Ewan ko kung meron. Pero kasalanan yan eh. Kasalanan sa batas ng tao at batas ng Diyos. No? Nagagawa niyang ginawa ng magulang mo na pinalalabas mo na yung magulang mo may diferensya sa pag-iisip na para ipamana sa iyo lahat ng kanilang kayamanan dahil sa ikaw mahal daw ayon diyan sa dokumentong ipinagawa mo diyan sa ilalim ng puno ng akasya, ha? Kung totoo man yan, hindi rin po pwede. Dahil ayon nga sa batas, hindi po pwedeng sa isa lang idodonate ang lahat ng ari-arian ng magulang. Tanong, ikaw ba, Grace Chingsay, nagtanong ka muna sa abogado bago ka gumawa ng ganitong klaseng krimen? Krimen yan eh. Sa totoo lang, kung hindi lang ako alam libangin ng asawa ko, baka naisip nitong magpatiwakal sa kahayupang ginawa ninyong magkapatid. Kung minsan umiiyak siya sa gabi. Bakit? Wala, ganun lang siya. Kaya pag hindi ako natutulog hanggang hindi siya natutulog. Kasi mabigat yan eh. Iniisip-isip niya, anong kasalanan ko para gawin ito sa akin nitong paulit-ulit ako Grace Chingsay, Bechi Chingsay, ha. Kayo, nilalahat ko na kayo. Ano kasalanan sa inyo ng kapatid ninyo? Hindi naman marami hinihingi ko eh. Isa lang. Inyo na lahat yan. At anong ginhawa naman ang naibigay ninyo sa inyong anak? Mamang, mula siya nang naging tao. Isa lang. Ikaw naman, Grace Chingsay, ginawa mong gagong masyado yung magulang mo. Meron ba na lahat ikaw ang bumili? Pera mo lahat? At kaya nasama yung pangalan ng magulang mo sa mga titulo, pera sa bangko, mga bodega, dahil nakiusap ang magulang mo sa'yo na isama yung pangalan nila? Puta, sino namang matinong pag-iisip ang maniniwala sa mga pinagsasabi ninyo dyan sa korte? Matanda na si Mamang Grace Chingsay, ha? Binigyan mo pa ng kasalanan. Pinagsinungaling mo pa dyan sa korte. Yaman mo na yan si Bitchi. Malakas pa yan eh. Pero Bitchi, alam mo sa sarili mo na ikaw, bagay, nakinabang ka naman eh, di ba? Hindi ka pinabayaan na maapi ng Ramos ang Chingsay. Yun lang naman na istorya mo eh. Kaya ka sinuportahan dahil hindi pinabayaan na maapi ng Ramos ang Chingsay. Simple. Di ba? Oy, 48 years na kami sa June 3. Birthday niya.
anniversaryo namin. Doon kami kinasal. 48 years, Grace Chingsay. Hindi kami nagkahiwalay maski isang araw. Kaya karoon kami ng konting sigalot. Pero natatapos din eh. Hindi nagtatagal. Bechi Chingsay? Kayo, dami yung pera eh. Balitada kayo. Hindi na kayo nag-uusap na asawa mo. Bakit? Yun lang yun. Ano? Problema kayo sa kwarta? Hindi. Dami yung kwarta eh. Suportado ng Chingsay. Ikaw. Suportado na Ramos si Pitong. Pero yun nga. Ang iya. Anyway, yan na. Grace Chingsay. Paulit-ulit. No? Iyong ginawang istorya dyan sa korte pwedeng ilagay sa libro ng katakataka. Guinness Book of World Record. Bukod tangi yan. Kalahin mong nagawa mo yan. Simba ka ng simba, paulit-ulit ako. Magtanong ka sa pare. Kung tama yung ginawa mo. Ito Grace Chingsay Kung ikaw nagtanong sa abogado, hindi sabihin sa'yo ng abogado, hindi yan po pwede. Attorney Noel. At saka, anong klaseng kaswapangan? No? Sa'yo na nga yung kalahati ng ari-arian dahil ikaw ay isinosyo ng tatay mo bilang isang dalaga, walang anak, isinosyo ka sa negosyo. Kaya lahat ng napupundar, nakapinangalan, sinama pa yung pangalan mo Bandang huli, yung pangalan na ng tatay mo, hindi mo sinama sa mga nabibili nyo kung matanda na, sa mga binibili mo. Pera rin niya. Marami. Ayoko sanang pero marami, no? Madami kang nabili, hindi nakasama pangalan ng tatay mo. At ang tanging ebidensya na ipinakikita mo sa korte, ikaw ang nakapangalan sa DTI sa negosyo. At ikaw ang nagbabayad ng mga amilyar. Napakahinang yan. Itong lupa sa tapat na kinuha ko sana kung hindi mo kung hindi ka nagdamot sa karapatan ng kapatid mo, binayaran ko amilyar nito 30 taon. Dahil katagal na hindi nagbabayad ng may-ari Pero hindi nangangahulog ang akin yung lupa. Nabili pa nga nung kapatid mo, di ba? Dahil pinabayaan niyo siya bale, hindi naman napunta sa iba-iba. Pero laki ng ginastos namin ng asawa ko dyan. Sa lupa na yan. Tanong na naman na, anong kahayupan ang pumasok sa tuktok nyo para walang yainin nyo yung kapatid nyo na wala namang kasalanan sa inyo? Maliwanag Grace Chingsay. Hindi yan po pwede. General rule yung ginawa mo. Basta pati address mo, paltos pa, Soyong. Hindi ka taga Soyong. Basta punta ka rin sa abogado. Pumunta yung kasama mo, nanay, tatay mo, pumunta sa abogado. Ewan ko kung paano. Anyway, parati nyo sinasabi sa mga anak ko na matatalo kami. Kinausap nyo lahat, anak ko, 4 kinausap nyo lahat. Pina-atras nyo yung kapatid nyo na wag na magsampa ng kaso dahil matatalo. Ewan ko lang kung paano nyo maaano, no? Mantakin mo, sabihin mo sa korte kung di ka baliw. Na kaya nasama ang pangalan ng tatay mo, pati mga pera sa bangko, Kasama, N-or kayo, dahil nakikiusap yung tatay mo, isama yung pangalan niya. Sira mo na to. Grace Chingsay, hindi pa ulian lahat sa'yo. Palagay ko, patatawarin ka pa ng Panginoon. Pero hanggang itinitigas mo, yung kahayupan na yan, kayo, Bichi, hindi kayo patatawarin ng Diyos. Totoo yan. Baka abutin ninyo ang hindi nyo dapat abutin. Masama yung yung karma. Ayoko ng
anong kabaliwan ang pumasok sa tuktok mo. No? At talagang naman, Sus Mar Joseph, suporta sa pamilya ng pinakaulol mong kapatid na tumandang paurong. O, asan na? Diba? Karma. O, diba? Yun lang yun. Kaya sana matakot ka. May Diyos. Kayo, Bichi, may Diyos. Oo. Buti nakakaharap kayong magkapatid sa altar. Ha? Walang kasalanan kapatid nyo sa inyo, so yun na lang yan nyo. Pati magulang mo, dinamay mo pa. Sa kahayupang pinlano mo, na ipangalan lahat sa iyo yung ari-arian ng mga magulang mo. Hindi ka pa nasyahan, kalahati na yung sa'yo. Gusto mo pa, swapangin mo yung buo. At ibibigay mo kung kanino mo gusto. May sarili kang batas Hoy, wala sa libro yung batas mo, baliw. Wala. Walang ganun. Pamilya, ha? Alam mo yung story ng The Prodigal Son. Yung isang pamilya sila, ha? Eto, mahal na araw na rin lang. Baka nakalimutan mo yung story na yun. Mag-aama sila, mag-aama. May kaya sila, may kaya, ha? May kaya. Itong isang anak, nakapag-isip, sawa na siya sa buhay sa probinsya, kumbaga. Kasi marami silang lupain, ganyan. Gusto niya nang pumunta sa kapatagan. Ayaw niya sa baryo. At sabi niya sa kanyang ama, kukunin ko na yung aking parte sa kayamanan mo, ama. At mangigibang lugar ako. Magninegosyo na ako. Sawa na ako dito. Mag-isip kang mabuti, anak, sabi nung ama. Nakapag-isip na ako. So, hinati yung ari-arian niya, namamanahin nung dalawang anak niya. Binigay na yung mana niya at siya ay bumaba na. At upang magnegosyo. Masaya, maraming kwarte. Naubos. Grace Chingsay, ayon sa istorya yan, maraming ganyan naman Naubos. Hanggang naging para na siyang palaboy. Nahihiya naman siyang bumalik sa kanyang ama dahil wala na siya dapat balikan Kinuha niya na yung kanyang share sa ari-arian kung mamamatay yung tatay niya. Pero nakapag-isip siya na mabuti pa yung mga katulong ng tatay ko. Hindi kumakalaman tiyan. Marami silang lupain nga May mga, para mga farmer sila, gano'n. Diba? Babalik ako at magta-apply ako bilang katulong. Hindi na bilang anak, ha. Nakakita siya nung tatay niya, malayo pa, ha. Sinalubong siya. Payat na gutom inabot ng gago Tapos alika, huwag ka na magsalita, sabi ng tatay niya. Kinuha na siya. Inutos yung tatay niya, patayin niyo yung pinakamatabang baka dyan at dumating ang aking anak, magse-celebrate tayo. Yun ang magulang Racing say nakakalimutan mo ba yung mga ganyang klaseng kwento? Hindi yan kwento at nangyayari yan. Ganun magmahal ang magulang. Yung ginawa mo yung magulang mo, napakasamang magulang. Sa'yo lang ibibigay lahat yung kayamanan. Kagago mo talaga. Na pinaghirapan nila. Mabuti sana kung yung asawa ko hindi naman nakatulong sa kanilang paghihirap. Kasama siya Kasalukuyang naghihirap kayo, kasama siya. Alam ko nga kayo kung ano kayo. Andun, matyaga siyang nagtitinda sa kukorya-korya niyong tindahan sa lumang palengke. Nung dalaga pa ito. Ang tiyaga. Ikaw nga, Grace Chingsay, hindi kita nakakita sa palengke para magtindi. Pero siya, matyaga siya. Araw-araw siya nagbabantay doon sa kukorya-korya niyong tindahan. At balik tayo sa istorya ng pamilya. Pamilya to. Sana makarating siya. Oy,
Yung mga nakakapanood dito mga taga-Itchagi, iparating nyo ito sa kanya. Diyan, kay Gracing Sai. Baka mahimasmasan na yan. Kawawa yung kaluluwa niyang magkapatid na yan. Oo. Dumating yung galing sa bukid, yung kanyang kapatid. Ha? Nakarinig siya ng maingay doon sa kanilang lugar. Tapos sinalubong siya ng isang katulong nila. Ano yung maingay? Dumating yung kapatid ninyo at nagse-celebrate doon sa inyong bahay. Siyempre galit, di ba? Galit. Pagdating, Ama, sabi niya, ano ba yan? Hindi man ako mapagpatay ng kambing. Ito eh. Tsaka bakit nandito na yan? Nandito pa yan. Kinuha niya na sa kanya. Di ba? Galit yung anak. Alam mo sagot ng ama? Mga friend. Anak, patay na ito eh. Muling nabuhay yung kapatid mo. Samantalang ikaw, hindi ka nawalay sa akin maski na isang araw. Naunawaan ng kapatid. Kapatid mo patay na, ngayon muling nabuhay. Gracing Sai. Pero baliktad Baliktad itong kapatid mo. To. Eto, nung umalis sa inyo, walang pera. Ako pa nagbigay ng pamasahe. Dahil sabi ko, mamili ka sa amin ng tatay mo. Dahil punta rito sa bundok na ito eh. At nagtanan siya mag-isa. Iniwan niya kayo. Wala siyang dalang pera. Ako pa nga nagbigay. At hindi na siya bumalik, di ba? Hindi na siya umasa. Wala na. Pinakuha pa kita, Bitchi, bago ako pumunta ng ibang bansa. Kinupkup kita. Pinupkup ka naman ng mo. Ang buti namin sa inyo. Pero baliktad nga. Mamaya, itong tatay niya ngayon, ang dumating sa Maynila, sa bahay na tinitiran ng kanyang anak na lumayas, na ni Cinco wala. At yun, nalaman ko na yun nga, yung ama niya, tinatanggap na siya. At nangungutang na kayo sa amin. Hindi kayo nagdalawang salita. Yung magulang mo, Gracing Sai. Asan ka, Gracing Sai? Nung panahon, wag ka nagyayabang. Binebenta yung lupang tinitirikan ng bulok na bahay nyo. May naitulong ka ba? Kung hindi dito, baka doon kayo sa baryo dinampot. Kasi binigyan lang kayo ng prioridad nung may-ari ng lupang tinitirikan ng bulok na bahay ninyo. Como yung bahay niyong bulok ang nakatayo sa pagitan ng dalawang mayaman na bahay. Si Bompin ang bumili niyan. Bago binili niyang, tumulong yung Boy Ching Sai na yung kupal na yan, 3 buwan pa raw, sabi ni mama. Bago na ibalik yung kalahati ng pagkakabili sa lupa. Paano kung sinara ni mama ang pintuan? Sinabi kong huwag kayong tulungan. Di nabili ni Islaw? Pero sigurado si Islaw makakabili. Maraming pera si Islaw. Ama-amahan ko yun. Yung Islaw Kiat. At alam ko kwento. Ganun kami naging kabuti sa iyo, Gracing Sai. Winalangya mo pa. Ikaw Bitchi ka. Magsisi kayo, ha? Sana makarating sa inyo to. Asan kayo? Noong mga panahon ng kagipitan na ganun. Lahat ng kinita ko sa ibang bansa, pinahiram lahat sa inyo. Walang come to the point. Yun nga, umuwi na si Bompin dito sa Isabela. Dumating ako, nandito na siya eh. Pero hindi kagaya nung kabaligtaran nung The Prodigal Son, na umalis siya, dala yung kayamanan. Pagbalik niya, walang-wala. Ito iba. Wala siyang dala. Pagbalik niya, meron. Yun.
O, sige na. Happy Easter Sunday bukas. Kayong magkakapatid, mga siraulo kayo. Linggo ng pagkabuhay, sana magbago ka na. Grising Sai, Bichiching Sai. Hindi nyo yan madadala. At paulit-ulit, mas madali pa sa kamelyo ang makapasok sa butas ng karayom kesa sa isang swapang sa pera ang makadikit sa pinto ng kalangitan. Magandang gabi, Grace Chingsay. Oy, pahabol. Paulit-ulit, Dalawa lang kami magkapatid. Itong naiwang kapirasong lupa ng aking magulang. Sa akin na lahat, hanggang sa namatay ang aking nanay, Gastos ko na lahat yan. Pero hindi pumasok sa tuktok ko yung kahayupang ginawa mo sa kapatid mo. Kaya ang kapatid ko may share din dito. Hindi ko naisip yan, walang yain siya. Pamilya, Gracing Sai, kapatid. At paulit-ulit ako, itong winawalang yan ninyo, ito ang pinakamabait nyong kapatid. Paulit-ulit, isang kasalanan lang sa inyo, nilalahat ko na kayo. Inyo na yan. Milyones na. Inyo na yan. Isa lang. Ako, isa rin kasalanan ko sa'yo, Gracing Sai. Magbigay ka. Isa lang. Masyado yung inaano ko, gago kayo. Pahabol na naman. Ang lapit ng bahay namin sa inyo, 30 hakbang lang siguro. Kung ako gago, kung ako masama, uuwi ito. Mipitik, hindi pa nakatikim sa akin itong bata to. Mabait nga. Pero kung minsan nakukonsume ako, kasi matigas ang ulo. Oo. Matigas ang ulo, kala mo. Hindi Meron akong mga ayaw ipagawa sa kanya. Lalong-lalo na sa masyado mabait eh. Ayoko na pero yun nga, napapagalit niya ako. Pero hindi ko siya nasasaktan. 48 years na kami. Imbitado ko kayo lahat ulit, Gracing Sai. Isama mo yan si Crisnel. Lahat kayo, punta kayo rito sa bahay. Taon-taon kayo dito eh. Taon-taon. Hindi kami naghahanda, pero pagdating ng birthday ni Mama, naghahanda ako. Anibersaryo nga namin. Punta kayo rito. Di ba, dati naman kayo pumupunta? Nanay, tatay mo, ikaw, Betchi ka. Kung minsan pati taga-Suyong nakakarating dito, di ba? Ang bait ko sa inyo. Naisipan mo yung kademonyo na yan, Maligo ka ng holy water, kayong dalawa. Hindi na yata kayo tatablan ng bindisyon. Maligo. O kaya iinom kayo holy water bago kayo matulog, Mamalat ako sa'yo. Kakatapos ko lang kasi mag-vlog. Manunod ka ng vlog ko, Gracing Sai ka. Para hindi ka tatanga-tanga. Walang, yung istorya mo, walang nilalang na nasa matinong pag-iisip ang maniniwala sa kwento mo. Magulang mo, ikaw lahat ang bumili. Nakiusap ang tatay mo na isama yung pangalan niya sa mga naipundar mo, puta. Tingnan. Tsaka kung nakakaramdam ka, kita mo yung ginawa nung judge. Pinag-uusap na lang kayo para hindi nakahiya-hiya. Pero makapala mukha mo eh. Sige na. Yan bang abogado mo tinanong mo ba yan? Bakit nga pala hindi yan ang pinagnotaryo mo? Yang kahayupang deed of donation mo na yan. Sana siya pinagnotaryo mo.
Eh kung... Nakapagpanotaryo din ako dyan. Nahanap ko lang ha. Pag nakita ko, ipakita ko sa'yo. Oo. Ha? Panotaryo ka, wala yung abogado. Ang meron lang yung dry seal, yung seal niya. Dry seal nga, oo, yun lang. Ang gumagawa lang yung kung sino-sino doon sa ilalim ng puno ng akasya. May pirma na. Oo, talaga. Peke! Kumbaga, ha? Peke. Walang iya ka talaga. Pati tatay, mananay, pineki mo, pipirma ng tatay mo, gago ka talaga. Woo! Matakot ka sa Diyos. Iloko-loko tong Grace Ching sa ina to, ha? Saka pang bechi ka, suporta ka pa, ulol ka rin.